Dumating ang mga bida sa Rustboro Hall, kung saan nagkamali si Ash sa pag-aakalang nasa Rustboro City na sila, pero kinorek siya ni Max na malapit pa lang sila roon. Ipinaliwanag ni Max na dito ginaganap ang Pokemon Contest, at habang nagtataka si May kung ano ito, nagulat siya sa isang Pokemon na dumapo sa kanyang mukha at napaupo siya sa gulat. Ang Pokemon na iyon ay isang Beautifly. Nagkomento si Ash na mukhang nagkaroon si May ng bagong kaibigan, habang sinusubukan naman ni May na itaboy ito. Isang babae at isang lalaki ang lumapit, pero agad na nakipag-flirt si Brock sa babae, kaya naman pinarusahan siya ng Beautifly sa pamamagitan ng pagdapo sa kanyang ulo. Hindi natuwa ang babae sa inasal ng kanyang Beautifly. Napansin ni Max na mukhang naghahanda ang dalawa para sa Pokemon Contest. Kinumpirma ito ng babae, pero inamin niya na ang ilang atake ng Beautifly ay nagkakamali, pati na ang Venomoth ng lalaki, na ang mga atake ay masyadong malakas. Ipinakilala ng dalawa ang kanilang sarili bilang sina Janet at Chaz. Hindi maintindihan ni Ash kung bakit naging pagkakamali ang isang malakas na atake. Ipinaliwanag ni Chaz na sa isang contest, hindi mahalaga ang lakas ng mga atake. Ipinaliwanag naman ni Janet na sa isang Pokemon contest, kailangang pahangain ng mga Pokemon ang mga manonood sa pamamagitan ng magagandang galaw. Nabalitaan na ni May ang mga contest na ito, kung saan ang kalahok na tinatawag na coordinator ay maaaring manalo ng ribbon. Kinumpirma ito ni Janet at ipinakita ang dalawang ribbon sa kanyang case. Namangha si May, pero ipinaalala sa kanya ni Max na kailangan muna niyang maging mahusay sa kanyang Pokemon. Dahil mukhang kawili-wili ito, nagpa siya ang mga bida na sumali sa contest. Sa loob, ipinakita ni Jessie sa receptionist ang kanyang contest pass dahil gusto niyang sumali. Sinabi ng receptionist na expired na ang pass ni Jessie, pero maaari niya itong i-renew, na ikinatuwa naman ni Jessie. Nang makarating ang mga bida sa receptionist, sinabi nito na wala ng bakanting slot para sumali. Gayunpaman, binigyan sila ng receptionist ng mga pass para makanood ng show. Dumapo ulit ang Beautifly sa ulo ni May na ikinainis niya. Pinayuhan ni Max si May na maging assistant na lang muna ni Janet. Inisip ni May na kalokohan yon, pero pumayag naman si Janet. Napansin ni Brock na binibigyan ni Chess ang Venomoth ng mga Pokéblock para mapabuti ang skill nito. Naalala ni Brock na ang mga ito ay gawa sa pinaghalong mga berry. Inamin ni Janet na nagbibigay din siya nito sa kanyang Beautifly, kaya nagkomento si Max na napakaganda ng mga pakpak nito. Lumipad ang Beautifly sa paligid ni Max, habang nagpasalamat naman sina Janet at Chaz sa pagpuri ni Max sa kanilang Pokemon, dahil pinapakita lang nito kung gaano katindi ang naging pagsasanay ng Pokemon. Tinanong ni Chess kung papunta sila sa Rustboro City para sa isang gym battle, at sumang-ayon naman sina May at Ash. Gayunpaman, binanggit ni Chess na ang gym leader doon ay nakatuon sa mga rock-type Pokemon. Nakita ni Max na malaking problema ito para kay May, na ang tanging Pokemon ay si Torchic, isang fire-type. Nag-alok si Chess na turuan si Ash ng isang move para kay Pikachu na pwede nitong magamit sa darating na laban. Nagpa siya si May na wag nang sumali sa pagsasanay dahil may mas mahalaga raw siyang dapat gawin, na ikinagulat ni Max. Inilabas ni Chess ang kanyang Sentret at sinabi kay Ash na matututunan ni Pikachu ang Iron Tail. Inutusan ni Chess ang Sentret na gamitin ang Iron Tail sa isang malapit na bato. Nadurog ang bato at sobrang humanga sina Ash at Pikachu. Ganun pa man, ayon kay Chess ay natututunan lang ito ng mga Pokemon na may malakas na buntot, kaya nagsimulang magsanay sina Ash at Pikachu para palakasin ang buntot ni Pikachu. Samantala, pinag-aaralan ni Jessie ang libro tungkol sa mga stylish na Pokemon attack, at sinabing kapag nanalo siya ay magkakaroon siya ng fan club na magagamit para mag-recruit ng mga bagong miyembro ng Team Rocket. Pinanood ni na Max, Brock, May, at Janet ang simula ng contest, kung saan ipinakilala ng announcer sina Mr. Sekizo, Nurse Joy, at Raul Cantesta, ang mga hurado ng Pokemon Contest. Ipinakita ng announcer ang ribbon na mapapanalunan ng mga magwawagi. Kapag nakakuha ng 5 ribbon, maaari nang sumali sa Grand Festival. Ipinaliwanag ni Janet kay May na sa unang entry ng Pokemon ay dapat mapahanga ang mga hurado, at sa pamamagitan ng mga kahangahangang atake ay masusukat ang galing ng Pokemon at coordinator. Namangha rito si May dahil nakita niya kung gaano kagaling ang mga Pokemon. Nagpatuloy sa pagsasanay sina Ash at Pikachu, kung saan tumutulong na rin sa kanila sina Tailo at Rico. Nagsimulang magliwanag ang buntot ni Pikachu, na ikinatuwa ni Ash. Nakita ni Ash na nagsimula na ang contest, kung saan ang Venomoth ni Chaz ay gumamit ng Psychic para palutangin ang mga bagay. Nakatanggap ang Venomoth ni Chaz ng 29.5 points, kaya nalungkot si Ash na hindi siya nakarating sa tamang oras para mapanood ang buong performance. Umakyat sina Janet, May, at Max sa entablado, inilabas ni Janet ang kanyang Beautifly at nag-utos na gumamit ng flash. Naghagis sina Max at May ng mga plato para durugin ang Beautifly gamit ang string shot. Pagkatapos, nag-utos naman si Janet na gumamit ng hidden power.
Nakatanggap ang Beautyfly ni Janet ng perfect score na 30 points. Sumunod naman si Jessica, na si Jessie pala, na inilabas si Suviper. Nagutos si Jessica na gumamit ng Sacred Fire, pero nalito si Suviper dahil hindi nito alam ang move na yon. Inutusan niya si Suviper na gumamit ng Water Pulse at Blaze Kick, pero umiling lang ito. Nagulat si Jessie at nagtanong kung kaya ba ni Suviper ang Luster Purge, Psy Wave, o Dragon Claw, pero lalo lang napahiya si Suviper. Nahiya ang mga hurado at nagalit ang mga manunood. Sa payo ni Meowth, gumamit si Suviper ng Poison Tail pero ang tinamaan nito ay si Jessica, na tumalsik palayo. Walang nakuha na puntos ang Suviper ni Jessica. Nagtaka ang mga bida kung paano nagkaroon ng ganoong kapangit na performance. Ipinakita ang leaderboard na may 4 na finalist, sina Chaz, Janet, at 2 pang hindi kilalang trainer. Nagpalakasan ng loob sina Chaz at Janet para sa tagumpay. Habang umiiyak sina Suviper at Jessie dahil sa pagkatalo, may bagong plano si Meowth na nakawin ang lahat ng Pokemon sa contest. Masayang sumang-ayon si Jessie na parang sarili niya itong plano. Pumasok sa finals sina Janet at Chaz, kaya kailangan nilang pahangain ang audience sa loob ng 5 minuto. Gumamit ang Venomoth ng Stun Spore, habang ang Beautyfly naman ay itinaboy ang mga spore gamit ang hangin. Parehong nawala ng puntos ang mga finalist, bagaman mas kaunti ang nabawas kay Janet dahil naipagtanggol ng kanyang Beautyfly ang sarili. Gumamit ang Beautyfly ng Hidden Power, at kahit inutusan ni Chaz na lumipad palayo, tinamaan pa rin ang Venomoth. Gumamit ang Venomoth ng Psybeam na tumama sa Beautyfly. Gumamit ang Beautyfly ng Morning Sun para pagalingin ang sarili. Namangha ang mga audience, lalo na si May, na gusto na ring sumali sa mga contest. Sabay na umatake ang 2 Pokemon, Venomoth gamit ang Psybeam at Beautyfly gamit ang Hidden Power, na nagresulta sa isang banggaan. Gumamit ang Beautyfly ng Flash at ang Venomoth naman ay umatake gamit ang Confusion. Pagkatapos ng mga atake, ipinakita sa scoreboard na ang tagumpay ay napunta kay Janet at Beautyfly. Binati nina Janet at Chaz ang isa't isa, pero biglang lumitaw sina Jessie at James. Nagbigay si James ng mga bulaklak kay Janet, pero biglang may lumabas na usok mula sa mga ito. Binanggit ng Team Rocket ang kanilang moto at nag-alis ng balat kayo, habang hawak sina Venomoth at Beautyfly na nahuli nila sa lambat. Inilabas ni Jessie ang kanyang Suviper, kaya inutusan ni Ash si Pikachu na gumamit ng Iron Tail para umatake. Gayunpaman, nabigo si Pikachu dahil hindi pa niya lubos na master ang attack. Inilabas ni May ang kanyang Torchic para lumaban, na tinakal si Suviper at gumamit ng Ember para palayain ang Venomoth at Beautyfly. Parehong gumamit ng Gust sina Venomoth at Beautyfly para patalsikin ang Team Rocket. Ipinakita ni Janet ang napanalunan niyang ribbon kina May at Max, at nangako si May na sasali rin siya sa contest balang araw, pero ipinaalala sa kanya ni Max na dapat muna siyang magsanay para sa kanyang gym battle. Nangako si Ash na imamaster ang Iron Tail ni Pikachu, habang hawak-hawak naman ni May ang ribbon ni Janet nang may pag-asa. Habang naglalakbay ang mga bida sa kagubatan patungo sa Rustboro City, nakakita si May ng isang Pokemon malapit sa kanyang mukha at napasigaw sa gulat. Ito ay isang Wurmple, isang Pokemon na nag-e-evolve bilang Beautyfly. Nagbago ang isip ni May at naging interesado siyang hulihin ito para magamit sa mga Pokemon contest at manalo ng ribbon. Tumakbo si May para habulin ang Wurmple na muntik nang makatakas. Nagmungkahi si Brock na mananghalian muna, pero umalis si May para ituloy ang paghuli. Nag-alala si Ash, pero naniniwala si Max na babalik din si May kapag nagutom, habang inisip naman ni Brock na magandang karanasan ito para sa kanya bilang trainer. Narinig ng Team Rocket ang usapan, kaya nagpasya rin si Jessie na hulihin ang Wurmple sa parehong dahilan. Ipinaalala ni Meowth na maaari rin nilang ibigay ang Beautyfly sa kanilang boss para mapatawad sila nito sa kanilang mga pagkakamali. Habang naghahanap si May, nakakita siya ng mga Blossom na nagsasayawan. Naghahanap din ng Team Rocket at tinitingnan ni James ang mga Pokemon sa mga puno. Nagpakitang gilas si Jessie sa pamamagitan ng pagsipa sa puno na naging sanhi ng pagkahulog ng isang Weedle. Muli siyang sumipa at isang kakuna naman ang nahulog. Ang sumunod na nangyari ay nilusob sila ng isang kawan ng mga galit na Beedrill. Habang nanonood si May sa mga Blossom, napatakbo rin siya nang madaanan siya ng Team Rocket na hinahabol ng mga Beedrill. Nahulog sila sa pababang lupa, at habang binibigkas ng Team Rocket ang kanilang moto, nakakita si May ng Wurmple at pinuntahan niya ito. Kahit galit ang Team Rocket dahil naputol ang kanilang moto, nakipag-unahan din sila sa paghuli sa Wurmple. Inilabas ni May ang kanyang Torchic, pero nakialam si Jessie at inilabas ang kanyang Suviper. Nag-away sina May at Jessie dahil pareho nilang gustong hulihin ang iisang Wurmple. Gumamit si Suviper ng Poison Tail sa Wurmple, pero inatake ni Torchic si Suviper gamit ang Peck, kahit na wala naman itong epekto. Inilabas ni James ang kanyang Cacnea na gumamit ng Pin Missile kasabay ng Poison Tail ni Suviper.
Biglang may isang Heracross na tumulak kina Cacnea at Survivor. Isang batang lalaki ang dumating para tulungan si May at sinabing hindi patas ang dalawa laban sa isa. Hindi nakinig ang Team Rocket at muling umatake, pero gumamit ang Heracross ng Fury Attack na nagpatalsik sa Team Rocket. Nagpasalamat si May sa bata pero napansin niyang nakatakas na ang Wurmple. Nag-alok ang bata na nagngangalang Franklin ng tulong sa paghahanap ng Wurmple na tinanggap naman ni May. Habang tinatapos ni Brock ang tanghalian, sinasanay naman ni Ash si Pikachu sa paggamit ng Iron Tail. Inatake ni Pikachu ang puno pero nabigo ito. Sinubukan niyang muli pero ganoon pa rin ang resulta. Isang batang lalaki na kamukha ni Franklin ang lumitaw at napansin na malakas si Pikachu. Nag-alok siya ng laban kay Ash na tinanggap naman nito. Habang umaakyat ng bundok sina May at Franklin, nabanggit ni Franklin na isa siyang ranger at kabisado ang lugar. Muntik nang mahulog si May pero sinalo siya ni Franklin. Sinabi ni Franklin na si May ay independent at kayang tumayo sa sariling paa na nagsanhi ng pag-blush ng mukha ni May. Sa panig ni Ash, iminungkahi ni Franklin na magkaroon sila ng isang double battle. Sinabi ni Max na maaaring isang double battle din ang kaharapin na hamon ni Ash sa Rustboro City Gym, kaya tinanggap ni Ash ang hamon. Inilabas ni Franklin ang kanyang Ariados at Yanma, habang sina Pikachu at Trico naman ang pinili ni Ash. Gumamit ang Ariados ng string shot pero naiwasan ito ni na Pikachu at Trico. Gumamit ang Yanma ng Sonic Boom pero naiwasan din ito. Gayunpaman, natrap si Pikachu ng string shot ng Ariados, kaya binuhat siya ni Trico para iligtas mula sa Sonic Boom. Gumamit ang Ariados ng Nightshade habang Swift naman ang sa Yanma. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt na nakasakit kay Yanma, pero tinamaan din siya ng Nightshade. Matapos ang sunod-sunod na atake, gumamit si Trico ng Quick Attack at tumalon para umiwas sa mga atake. Ginamit ni Pikachu ang Iron Tail kay Yanma at natalo ito. Sinubukan niyang ulitin ang atake sa Ariados pero nabigo siya at tinamaan ng string shot, kaya gumamit si Trico ng Pound para talunin ang Ariados. Nanalo si Ash sa laban at binati siya ni Franklin, habang inamin naman ni Ash na marami siyang natutunan. Inimbitahan ni Brock si Franklin na kumain ng kanyang nilutong stew. Habang hinahanap ni Franklin ang Wurmple, nakakuha si May ng ilang Pecha Berry para sa kanilang dalawa. Naisip ni Franklin na ang pagiging independent ni May sa kanyang paglalakbay ang nagpapalakas sa kanya. Napagtanto ni May na totoo ito, lalo na't matagal-tagal na din siyang naglalakbay kasama si Ash at ang iba pa. Naisip din ni Franklin na sumama sa paglalakbay ni May dahil lagi siyang natatakot na maglakbay ng mag-isa. Biglang nakakita si Franklin ng isang Wurmple, kaya inilabas ni May si Torchic para umatake. Naghagis ng Pokeball si May, pero nakawala ang Wurmple. Tinakal ng Wurmple si Torchic, kaya gumanti si Torchic gamit ang Ember. Muling naghagis ng Pokeball si May at matagumpay na niyang nahuli ang Wurmple. Ngunit biglang ninakaw ng Team Rocket ang Pokeball at lumipad palayo. Binanggit ng Team Rocket ang kanilang motto at inasar si May at Franklin. Inilabas ni Franklin ang Heracross na sumira sa balon ng Team Rocket gamit ang Horn Attack. Nakuha muli ni May ang kanyang Pokeball, pero inilabas ni Jessie si Survivor at si James naman ay ang Cacnea. Gumamit si Torchic ng Ember pero madali itong naiwasan ng kalaban at tinamaan si Torchic ng Pin Missile ng Cacnea habang sinalo naman ng Heracross ang Poison Tail ng Survivor. Sa payo ni Franklin, inilabas ni May ang Wurmple para lumaban kasabay ni Torchic. Gumamit ang Wurmple ng string shot na nagpabagal kina Cacnea at Survivor. Gumamit ng Ember si Torchic at Megahorn naman ang Heracross para muling patalsikin ang Team Rocket. Sinabi ni Franklin kina Brock, Max, at Ash na kababalik niya lang mula sa paglalakbay ng matagal. Bumalik na si May kasama si Franklin at sumisigaw si May na nakahuli siya ng Wurmple. Nagulat ang mga bida na may dalawa palang Franklin na umamin namang magkambal sila, ang isa ay si Forrester at ang isa naman ay si Forrest. Sinabi ni Forrest na itutuloy na niya ang kanyang paglalakbay na ikinatuwa naman ni Forrester na nagpa siyang magbantay naman sa gubat. Nagdesisyon si Brock na oras na para mananghalian kaya inilabas ni May ang kanyang Torchic at Wurmple. Mabilis na kinain ni Wurmple ang pagkain ng lahat pagkatapos ay lumapit kay May at nakatulog. Hindi naman nagalit si May dahil para sa kanya ay talagang cute si Wurmple. Sa kung saan, ang Team Rocket ay nakabitin sa isang sanga sa gitna ng dalawang bangin. Nakakita si Jessie ng isa pang Wurmple at madali niya itong nahuli. Subalit nang lumabas si Wobbuffet, nabali ang sanga at nahulog ang Team Rocket.